Re-record ko, sir, para. Okay, sir. Iseset lang ho natin yung ating Survey Pro software. So, makikita po natin, bubuksan ko po yung ating controller. At i-open niyo po yung Survey Pro. Wait lang po. Always Survey Pro ang ano? Yung nakasave sa atin sa controller, Survey Pro, yan ang ginagamit natin. So, dito sa demonstration video natin, kina-capture natin siya. Okay. Mag-create muna ako ng bago. And then, na-discuss ko na rin to. So, kung gusto mo ng shortcut, dito ka na sa create job now. Pero, ilagay mo lang yung location. Sample location lang. Dipon, example. So, and then create job. Then okay. And then nandito tayo sa loob, hindi tayo na survey. Wala muna tayong ko-connect na device na RTK or base katulad kanina nag-connect tayo. Ngayon, wala muna tayong ko-connect. Babaguhin ko lang yung settings ng ating features. Pwede po muna akong pumunta sa demo mode. So, demo mode lang ito. So, walang actual data. Gusto ko lang baguhin yung settings ng ating features codes. And then, una sa settings niya, kailangan ho nating sa settings, i-load po yung features code natin. So, hanapin po natin yung features code. Yun. Ito yung line work. So, buksan ho natin yung features code. Ito po siya, global features. And then, i-check nyo po siya. And then, check again. Maglo-loading siya doon sa controller natin. Naka-load na siya. So, magko-comments ako ng survey, data collection. Demo lang to. Demo lang, something. Or cover. Ground calibration. And then accept. Okay. Okay. And then, naset lang natin siya for demo. Then, close lang muna natin to. Pupunta tayo sa quick code. At i-modify natin yung yung features code natin. Magkaiba po 'yan yung description and features. Dito sa description, mga coding lang siya. But doon sa features code, meron siyang line work, automatic na drawing. So pwede niyo pong gamitin yung ating features code, global features na nakalagay. Hanapin lang natin. Example, dito. Gusto nyo pong palitan ito, i-long press nyo katulad sa description. At ito, naka-all, masyadong marami yung hinahanap natin. Pwede naman natin tingnan yung row function lang para madali siyang hanapin. So, this one. And then check. So, doon lang tayo pumasok sa row function. Madaling hanapin yung kailangan natin. Halimbawa, gusto natin gamitin yung code na gusto nyo ba yung road barrier? Pwede po yan. RB. Long press nyo ulit ito. And then, may barrier post din.
And then, long press nyo to. Pwede nyo pong ilagay yung sign ng pause. Long press again. Guardrail. Long press again. Traffic signal box. Meron ba kayo nun? Press again. Lahat ito nakikita sa kalsada. So, yung kung may mga tulay, yung beginning and end, yun yung abutment natin. So, select din natin to. Yung mga signpost, kanina ba nasa natin yan? Check natin. Mayroon na kanina. Okay. Wala na. And then, pwede po tayong, ito yung una nating code page na ginawa. And then, pwede po tayong gumawa ng another page. At sabihin natin na so, dahil dito, nakakagawa tayo ng unlimited na features code na instance na naka-ready sa atin. So, lalagay ko lang dito ay road page 1. Nilalagay ko yung category niya. So, para madali ko siyang mapagsama kung sa category siya na ganito. So, yun din ang nilalagay ko. Structure page, landscape page. So, alam ko kung saan ko kukunin. Hindi all. Magulo. So, yun siya. May bago tayong code page. Medyo edit din natin. Pwede din po nating edit. And rename. Lagyan natin ng page 1. Dahil pwedeng magkaroon tayo ng page 2, page 3. Doon sa page 1 natin, long press uli natin. Ang nakikita natin sa kalsada, center line. Pwedeng merong nagbiyak na center line. Dalawa yung center line. Pwede. Okay. Okay. And then yung original center line na pinagbiyakan, pwede rin po. And then pwede rin po tayong maglagay ng mula sa center line, meron tayong edge of pavement. So kung isa lang yung center line natin, yung edge of pavement natin, left and right, paano kung nabiyak na yung kalsada, alin ang left and right, or bumaligtad, umikot ang kalsada, well, we cannot identify na saan yung left or right. Kumiikot na siya. Bulbul nasa Metro Manila. So, alin ang left, alin ang right. So, much better, we have to use 1, 2, 3, 4, 5. Numbering. So, this is the edge of pavement number 1. Pwede natin gamitin sa unang center line. Yung edge of pavement niya. At yung another edge of pavement niya, yung edge of pavement number 2. And then, yung pangalawang center line, meron ding edge of pavement. Lagyan din natin siya ng edge of pavement. 3. And then the number 4.
May mga kalsada na mayroong shoulder, na-extend siya, mayroong triple lane, meron din naman na pagkatapos ng edge, meron tayong mga gutter. Doon sa gutter natin, syempre left and right. Sa gutter niya, sa kanan, mayroong nasa ibaba, mayroong nasa taas. So, pwede nating gutter top, number 1. Sa taas ng gutter, number 1. And gutter top sa kabilang side. Gutter top din. Number 2. Yung gutter, meron ding pababa. So, lagay din natin yung gutter. And then, hindi ito yung na-update ko. Sorry. Pero we have to continue. Okay. Hindi natin ito na continue natin. Okay. Gamitin natin yung sidewalk. Sa sidewalk sa kanan, 1 and 2. Pag nag-shot tayo ng sidewalk, 2. Pero para makita natin sa isang page yan, gawa tayo ng bago. New page. So, another road page to. Number 2 na. Save. Number 2. Dito natin ilagay yung mga line canal. For short. Ito yung mga canal. So, line canal 1. And then, line canal 2. So, yung controller natin, kino-customize natin yung gagamitin natin sa field. Para ma-automatic natin yung line work, yung drawing, yung mga blocks, at yung cross-section and profile. Then 4. Bakit marami yung line canal ko? 2 sa kanan, 2 sa kaliwa. Kung open yung kanal, mayroon pang 2 sa ilalim, sa kanan. May 2 pa uli sa ilalim, sa kaliwa. Kaya 8. Okay? Nasa na tayo? 4. And then 5. So, ganyan po yung paggawa custom ng page ng ating Features Code at kung paano natin nilo-load yung ating features line. Pwede nyong i-update, user-define. So, lahat yan magagamit natin. 7 and then 8. Okay. Yung sidewalk, pwede rin natin lagay dito. Ilan yung sidewalk natin?
Pwede natin lagay dito sa code page 2 yung sidewalk number 3, then sidewalk number 4, yan. Kung babalik ko sa page 1, may dalawang bakante dito. Pwede ko ilagay yung sidewalk number 1. Sidewalk number 2. Okay, meron tayong page 1, page 2, page 3, at yung isang original na Fisher's Code natin dito. Pwede ko rin bago ito, at ilagay ko yung kung meron tayong backer, pwede rin. Next. Gutter left, maybe. Try natin yan. Okay. Next. Okay. Nakasign na yung Fisher's Code natin at ready na tayo sa field. Para gamitin ito, so you have to select na lang yan sa field. Meron tayong first page, and then second page sa code, third page sa code, and we are ready to survey using the Fisher's Code. Later on, babalik tayo dito at da-download natin yung ating nag-gathered na data, pa-process natin, at pag-process natin, automatic lahat magiging drawing sa harapan ninyo. With a single blink of an eye, meron ka lang plan map. Okay? Go ahead. I have stopped this. We have to go out for the actual. Thank you. Viernes mo, yabak mo alas 5.